sa mga modyo, ako ay binigyan ng pagkakataon to train them on the basic of live reporting basically. Paano mag-report sa radyo particularly. Manong Ted, may tanong po para sa inyo, ang ating team. Ito raw po, dahil kayo po yung nagtitrain po pala sa ating mobile journalists right now, ano po ang vision nyo raw po para sa kanila ngayon dito sa True FM? Sana dumami pa sila. Wow! Ang ating mga mojos kasi importante sila sa panahong ito dahil sa limitadong resources laman lagi kahit nasa ang istasyon limitado ang resources. So napaka-importante na meron kang citizen journalist na pwedeng tumakbo at magbalita at alam kung paano magbabalita. So yung nga sana sila'y dumami pa at lumaki ang talent fee. Alam mo, importante po yun kasi tama po ba? Nandito po yung dalawa sa mga mobile journalists na kinikwento ko po kanina. Magpakilala po kayo, Pamela. Tama po ba? Panawagan daw sila. Oo, panawagan sa TL. Go, tumayo kayo. Go, ladies. Good afternoon po, Julie Baiza po, mobile Julie. journalist. And Pamela Vasquez po, mobile journalism. So, Pam and Julie, ikwento nyo naman how you gather news and anong training pinaka-natutunan nyo kay Sir Ted. So for those po na wala pang idea, mobile journalist, basically we are one-man reporters. So kami po yung nagre-research, nagsusulat, nag-shoot and edit na din po ng mga news packages namin na ine-airing po namin sa mga programs. Wow! Hindi lang po feature stories, pero may political stories. For example, ako po ay member ng Malacanang Press Corps. So sinusundan ko din po lahat ng event ni President Bongbong Marcos. And natutunan kay Sir Ted, siguro po yun yung manindigan para sa ipinaglalaban and talagang yung serbisyo at magmulat ng publiko sa katotohanan at mga tunay na balita doon po sa mga trainings na ibinibigay po ni Sir Ted sa amin. Ano ang kaibahan ng mobile journalist sa vlogger? At ano ang sasabihin mo sa vlogger kung ititrain mo sila? I'm not competent to train vloggers, sir. Sa akin kasi hindi ako active sa social media. Wala akong Facebook, wala akong Twitter, Viber lang ako tsaka text. So pag vlogging, totally hindi ako competent ron. Sa mga modyo, ako ay binigyan ng pagkakataon to train them on the basic of live reporting basically. Paano mag-report sa radyo particularly and to establish self-confidence reporting for television also. Kasi ang mga modyos, one-man team. Silang cameraman, silang editor, sila pa writer, sila pa reporter, at sila pa basically ang mismong naghahanap na ng balita, nag-a-assign sa kanilang sarili. So yun, napaka-importante ng training. Una, sa self-confidence when you report on air. Hello. Napaka-importante rin yung self-confidence when you report on air. Kasi if you notice, lalo na kapag bago-bago pa, sa television for example, anumang newscast yan, kapag bago yung reporter, may kaba. Kapag tinawag ng anchor, may kaba. So dapat maalis yung kaba na yun. So yun ang aking unang-unang gustong alisin sa kanila. And to establish yung confidence while reporting. And then, yung kaibahan na reporting for television and radio. Yun ang importante ron. So, sa Modyo, nung ako'y pinakiusapan ng management, Ma'am Cherry at Sir Raul, to train these reporters and itong mga, bilib ako dito sa mga super ang sisipag nito despite the handicap that they deliver. So I was excited na gawin yon. And hopefully magkaroon pa ng second batch para naman
may share ko yung aking kaunting kaalaman to how to report live on television and radio. Vlogging, sir, Hindi sila. hindi ko yun ano. Hindi for. sila vloggers, no? Hindi sila vloggers. I think so. Hindi ko alam kung may mga vlog sila ha. Kasi hindi ko ano yun eh. Hindi ko po yun ano eh. Oo, hindi nataka dito. Yeah, hindi ko siya platform, hindi ko siya medium. Hindi ko siya medium kaya hindi ako pwede rong asahan.